September 2022, isang reklamong panlalait, pamamahiya ang ipinaabot kay Ben Bitag Tulfo na isang college student na si Mayan Yubal. Hindi raw nagustuhan ng propesor ang kanyang kasuotan na jogging pants at t-shirt. Sinamahan lang ni Mayan ang kanyang kaklaseng mag-enroll noong araw na yun sa kolehiyo na kanyang pinapasukan. Sinabihan siyang mukhang chimay, marumi at dugyot ang kanyang kasuotan. Ano bang kinaputok ng butyo nitong profesor? Kung sino naman to na bakit ganon? Pakita muna natin yung video. Kung sa'yo diferensya sa imo? Ano, sir? Tanawa ka, wala ka kabalo. Jogger ko nakasuot. Oh my God! Tanawa ka imong ko ganun. Tanawa ka mo sa nila, o gisi-gisi. Apoy mo atong eskwelahan, o gisi-gisi ang sa nila? Mayroon man yung gisi, sir. Dili hangay mo ang estudyante. Sakit lang gito yung akong boot, sir. Nag-istoryahan ko ninyo. Mula kong basuran, tapos mula kong lupay niya. Wala'y problema sa ako. Kung sakit man nga ni imuhang buwan. Wala man ang ako gaipot, sir. Ay, my God, i-explain ba gud nimo? Tanawa ka yung forma, bata imuha. Tanawa ka, o. Aside from gisi-gisi, hugaw, dagamansa, ano sa man na? College student ka. Dahil muhila ka o gingnan ka. Anong problema dyan sa kasuotan mo na yan? Ano daw sinabi ng professor mo? Kung yan lang ang kaya mo, di ka naman nagnakaw. Ano po kasi, sir? Nagpasama po kasi sa akin yung kaklase ko, sir, na kumuha ng enrollment form sa paaralan, sir, at saka magpa-ID po. Sinamahan ko lang po, sir. Nakasuot lang po ako ng simple white t-shirt, sir, na may print, at saka naka-jogger po ako na maroon, sir. Pinapasok naman po kami ng guys, sir. Tapos po, while waiting sa enrollment form, sir, doon po, napansin po ako ni Mr. Shoji Serinya, sir, bakit daw ganun yung suot ko, sir. Hindi man lang daw po ako nahiyang pumasok sa eskwela, sir, na parang yung suot ko is pinunit sa basura, sir. Punit-punit, madaming mancha, sir. Dugyot daw po ako, sir, at nagmumukhang chimay sa kaklase ko, sir. Sobrang sakit sa loob ko, sir, na masabihan ng ganun, sir. Mahirap lang po kami, sir. Kaya nga ako nag-aaral, sir, para po makatulong nila mama at papa po. Masama ang salitang chimay. Walang karapatan ang sino man maglalait sa'yo, okay? May discrimination na dyan. Ayaw na ayaw ko yung salitang chimay. Nakita po namin ng video, ma'am, na yung isang professor ho ninyo ata dyan, si Shoji Serinyas, nilait niya po, ma'am, na dugyot, marumi, punit-punit ang damit, nakakahiya, parang with all those things. Wala naman ho sa classroom, ma'am, sumama lang. What do you think of this? During that time, wala din klase, but nakapasok na yung student. Hindi siya na-reprimand ng guard. Yung action ni Sir Serinyas, yung parang personal po niya na decision yun, sir, na walang permission po ng school na na-settle na po namin, sir. Naghingi na po kami ng apology sa student at sa relative niya po na nandun. I am the owner of the school and we are coming from a poor family. I make sure, sir, na libre lahat ng mga 4P sa school namin. Yung student na nagre-reklamo, sir, 0 payment sila kasi 4P sila. So, iba yung sinabi ng isolated situation na yon sa overall mandate ng school po. Comforting to hear na galing din po kasi mahihirap. So, alam niyo kung anong ibig sabihin ng scarcity and abundance. Libre yung tuition. Hindi na dapat ginagawa. Thank you so much hearing that from you. Okay. Ako mismo nasasaktan din ako kasi galing din ako sa mahirap, kaya sinabihan ko siya, hindi dapat ganun, sir. Dapat bang magturo pa dyan? Actually, ano lang siya, sir, consultant siya, sir. Consultant lang pala, ma'am. Ganun na magsalita. Napakasakit. Kayo may-ari. Hindi nyo ginagawa yan. 1 month pa lang po siya, sir. Oh, sus, Mariosep. Maraming salamat, ma'am, ha? Thank you, sir. At kay Mayan, sir, patuloy lang siya mag-aral, sir. Don't let this define her, sir. Yung mga goal niya, abutin niya lang. Mayan, narinig mo mismo ang may-ari, ang presidente. 4Ps ka pala. Pro-poor sila. Sige. Gusto ko lang naman pong sabihin, sir, na hindi porkit mahirap kami, sir, aapak-apakan niya lang mo pagkatao namin, sir. O ayaw ko po sana po nang maulit po sa ibang estudyante yung nangyari sa akin, sir. Kaya nga po ako nag-aaral, sir, para matuto at mabigyan at magkaroon ng magandang kinabukasan po, sir, balang araw at nang
papa at nang maanuhan ko naman po sila mama at papa ng magandang buhay po. Gusto kong magbigay ng kunting lecture. Gusto kong maintindihan mo, you cannot judge somebody just like that. Yung narinig ko sa video, nakakainit ng ulo. Kung nandyan ako, ilalagay kita sa tamang lugar. Consultant ka lang. Hindi ka profesor. Isang buwan ka palang nagtatrabaho. Kung anak ka na mayaman, huwag ka manglalait na mismo ang presidente nagsasalita sa iyo, kahiyahiya ang ginagawa mo, hindi sa pagkatao mo, ugali mo, ayusin mo. Ngayon, may isang berdugo nagsasalita sa iyo, wala akong pakialam sa katauhan mo. Doon sa inaasal mo, bastos, mayos ka. Humingi ka man ng paumiling sa kanya, umabot ka na sa Luzon. Umabot ka sa Visayas. Umabot ka worldwide, netwide sa mga Pilipino. Huwag mo nang uulitin yan. Kung nagkamali ka, there's always a second chance. Do not do it again. If you do it again, ako na ang makakalaban mo. Hahambalusin kita, iba ako, hindi ako nanlalait. Hahambalusin kita sa talino, sa kapasidad, hindi sa yabang. Okay na tayo? Pag inulit, takbo ka lang sa akin. Alright? I'm just a phone call away. Ngayon, matulog ka na. Mamasyal ka. Kung saan mo gustong pumunta, lagi mong sabihin, okay, sarap mabuhay. Pag nandyan si Bitag. Okay ba sa'yo? Natutunan ko po that time na hindi sa lahat ng bagay po is sobrang liit ng tingin mo sa kapwa mo tao. Habang kausap po ako kasi nung nanay ko that time, napapaluha po kasi siya. Sabi niya, ganito na lang anak, sobrang hirap kasi ng buhay. Tumigil ka na lang sa pag-aaral kasi baka mapano ka pa dyan, anuhin ka ng consultant, ganito, ganyan. Kung hindi nanay, ilalaban ko po ito. Alam ko may pag-asa pa po. Meron pong taong tutulong sa akin. Sa awa po ng Diyos, dinihid po yung dasal ko po. Nagpapasalamat po ako kay Sir Ben kasi nang di dahil po sa kanya, wala ako dito sa kinatatayuan ko ngayon kasi nirecommend niya po ako dito sa current na employer ko po. Kung di dahil sa kanya po, siguro meron pa din pong hinanakit dito sa loob ko po. After niya po akong matulungan, sobrang gaan ang pakiramdam ko po. Nabuhayan ako ng pag-asa, naging matatag ako, naging matapang ako, naging positibo ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko po. Kay Ben Bitag Tulfo, lalaban ka, di ka iiwan. Kung kayo'y nakaranas ng anumang uri ng pang-aabuso, pananakit at pananamantala, ipabitag mo kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan.